Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa aming unang bahagi, sa aming unang araw sa aming pagpunta sa bayan po ng Araceli. At may pakita sa inyo ang naangking kagandahan ng islang ito. Kaya tara, samahan niyo kami. Let's go! Pumunta tayo sa lahat ng bagay, wag lang po sa Diyos. Tama po? Puri ka dyan. Tiwala lang. To God be the glory and God bless us all. Let's go! Decoration tayo. Sasakyan lang natin namin. Tapos load ako ng mga gamit and then biyahe na. Okay. What is that, sir? Probably it's the. Is it the sea? Maybe it's the person beside you. Pwede na mga bidokon. Good morning. Ito na sir, ang palit ng kalma sir. Ulan sir. Right mga parchang, so see you at the spot. Hindi, paglahin mo na. Nakaroon bigla ng music. Kami sa bus mga ka-adventure. Kasya kami sa loob. 5 sila sa loob. Si Luca nandun. The foreign guy. Sama natin dito, native. Morning mga ka-adventure. Juven and Sisi. Good morning mga ka-adventure. Ready? Sige mga ka-adventure, dahil na kami by land and after this by boat naman. And pasilit natin kung anong itsura ng Araceli by himpapawid. Kaya palipad tayo ng drone later on. So sige, we'll see you there. Let's go! At nagbiyahe na nga kami mga ka-adventure. Isang oras naman ang biyahe mula po sa bayan po ng Tumaran papunta po ng Araceli. May mga part po ang kalsada na hindi pa tapos habang ito po ay sinesemento, pero sa mga susunod po na panahon na pagbalik namin dito, malamang ay purong simentado na ito, kaya mas accessible na at mas madali ng puntahan. Munisipyo ng Araceli. Let's go mga ka-adventure. Pasilip natin to. Ang Palawan mga ka-adventure ay nasa-divide sa 23 mga munisipyo, isang independent city, at 433 na mga barangays po ang nasasakupan ng lalawigan po ng Palawan. At ang Araceli ang isa sa may pinaka-unique na munisipyo mga ka-adventure na nasa taas ng bundok, and no wonder kung bakit ito ay tinawag na Araceli, dahil ang Araceli po ang ibig sabihin ay Spanish or Mexican name na isang babae na Latin origin na ang ibig sabihin po ay Altar of Heaven or Altar of the Sky. At ang bayan po ng Araceli ay binubuo ng 13 mga barangay at based on 2020 census po mga ka-adventure ay 14,434 ang kanila pong update sa people population po ng area, and wala pang latest update ngayong 2025 census, pero more or less nasa 15,000 people population po ang bumubuo sa bayan po ng Araceli. Ayan na nga mga ka-adventure, we are here. We are here. Mas Wow! Wow mga ka-adventure. What's up? Sa wakas, What's up kano? all good, all good. Let's go mga. Thank you guys. Ingat ko lang kayo sa Pagbalik ulit. pag-adventure niyo. Welcome sa Araceli mga ka-adventure. Yan o. Sana makadali kami dito. Ang ating host, hindi pwedeng iwan. Siyempre, may host nga tayo eh. Let's go! Oh, loko oh. Sir? Hello sir, welcome to Araceli. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Welcome mga parchong. Yan o. What's up, sir?
First time. First time. Bayad. Oys. Bayad. Ay, yung kay tatay, hindi na ano, yung kulay green niya. Yung blue. Malaki oh. Doon sa ano yun. Sa kas na ibasan. Medyo boy. Ito yung Fishing. Ano ka? Ano guys? Fishing na guys, nalaglag yung timba. Yan! Huli! Huli agad. Okay. First blood. Malinis oh. Hindi katulad kanina pa bro. Kani po mahirap no? Oh. Kanina pa no, sobrang linis dyan ng tubig no. Oh, yeah. Hindi pa ako nakontento sa nakita ko mga ka-adventure, kaya habang nagkakape, nagpalipad muli ako ng drone para ipakita muli sa inyo ang bayan po ng Araceli. Ang Araceli po ay isa talaga sa mga hidden gems po ng Palawan na napaka untamed pa at sobrang preserve, sobrang napakaganda ng vibes and uniqueness ng area. May mga shipwrecks and clear visibility ng tubig, especially yung Cambare Island known for tourist attractions. Hindi nga lang talaga masyado pang napupukaw ang atensyon ng maraming turista na dumayo sa bayang ito. Gawa nga ng medyo may kalayuan siya, pero kapag narating nyo po ay talagang hindi nyo pagsisisihan ang pagpunta sa dakong ito dahil nga sa napaka-unique na trademarks at history, diversity, kultura at syempre yung mga tao pong mga nakatira dito. At ang isa sa pinakatanyag na talagang trademark ng Araceli mga ka-adventure is yung kalado na traditional Philippine open thread work pattern na usually po ay nakikita natin sa mga barong Tagalog na kinakailangan talaga ng mga matinding skilled laborer, precision at patience para po ma-pull yung thread at makagawa ng amazing na pattern design. Kala ko sa Dumaran ko lang ma-experience to ah. Sa Araceli din pala. Woo! Wala nag-video? Sid! Wala nag-video. So, may video daw, Siniti Channel pa oh. Isang kamay pa Siniti Channel oh, partida oh. Hindi nagapasan. Kaya. Arang tawag log. Tawag. Aya. Sus. Andahan. Yay! Log, salamat log. Teka log. Yan oh. Ang kanimo Kwan? Paubong ta ang kanimo? Bagan. Ay mga adventure, nandito na tayo sa bayan po ng Araceli, Palawan at preparation time kami para sumabak at diretso kagad kami ng Cambare Island po. At shoutout nga pala sa napakabuting pamilya na tumanggap po sa amin dito sa Araceli. Si Kuya Yoy. Si Kuya Yoy nagasita at si Ate Shirley. Ate Shirley. Hello. Yay! Sila mga adventure. So alam niyo na, kung gusto niyo pong pumunta dito, reach out lang kayo kay Joseph Agdon. Tapos siya nang bahala sa inyo mga adventure. Mapadumaran, Maparaceli, name it, you have it. So what you're waiting for? I'll come for. Let's go! Book now! Panibagong araw, panibagong adventure. At this time, Araceli. Here we go! Kami mga adventure, dalawang baba. Dito kami. Ang magkakasama ay si Joseph, si Native, si Juben, Kambari at ako. And sa kabilang boat naman ay ang Lurop, si Sid, Patrick, and Lucas C. Ayan. Sa magandang araw mga kasisid. Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang ay syempre welcome na welcome ka.
Ayan mga ka-adventure, bago tayo umalis ay buti lang nahabol tayo ni ate. Thank you po sa merinda, pabili. Ikaw po ate. Ayan mga ka-adventure. Ang tawag po dyan ate? Ito po ano, Dila-dila. bitso-bitso. Bitso. Malagkit siya. Malagkit. Yun. Tapos turon. Ito turon saging po. Yan. So, sige mga ka-adventure. Yan. At Baon sa tayo. pulsa, Baon tayo kasi mahirap magutuman. magutuman. Oo. Mahirap na. Malayo ang ano. Opo, mamahanap po kami. Sana po may mahuli kayo. Opo. God bless po sa pagbiyahe. Meron po yan. Opo. Opo. Bye. Kasama natin yung Diyos. Opo. Yan talagang mahalaga sa atin, yung Diyos. Totoo po. Laging Makalimutan tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang po sa Diyos. Tama po. Puri ka dyan. Puri ganyan din ako. Let's go. Tiwala lang. Adventure. To Tiwala God lang be the tayo. glory and God bless us all. Let's go! Ayan, on board mga ka-adventure. At shoutout sa ating local na kapitan. Dito sa Araceli, si Jerome. Mayad, Rom? Mayad? Mayad na temprano? Mayad na. Kuyanon mo ro, di ba? Kuyanon, kagaya nun? O tinagbanwa? O ano yung lumog? Kuyanon. Kuyanon. Dan mo ro ngayon ko kung kinimo tangay. Let's go. Grabe tong Waikulba natin, oh. Shoutout sa Waikulba. Ano yan? May alikabok, wala na alikabok dito. At nagbiyahe na kami mga ka-adventure mula po sa bayan ng Araceli ay 45 minutes hanggang 1 oras po ang biyahe bago namin marating ang isla ng Cambare Island. May halong kaba, excitement at hindi mapaliwanag na nararamdaman mga ka-adventure dahil nga first time tayo dito sa area at pa-explore ng panibagong destination na papanahan. Ay mga ka-adventure, medyo may awas, maalo ng konti pero mamaya-maya naman ay pawala na rin yan. So sige, samahan nyo kami mamaya to explore underwater. Let's go. Bye-bye. Sumabay sa Let's go mga ka-adventure. Binasa ko muna ang akin pong ulo bago nagkabit ng mask at kinuha yung ating pong pana and then nag-load at nagsagawa ng ating unang pagsisid mga ka-adventure. Na curious ako at chinek ko yung mga isdang nakapalibot dito sa may bato. At ito pala ang isdang bukaw kung tawagin mga ka-adventure at nagkaroon na kagad ako ng idea na if ever wala man tayong mahanap na malalaking pelagic dito sa area ay may sure na pang ulam na mamaya dahil napakaamo at napakadali lang hulihin ang mga isdang ito dahil hindi umaalis, hindi malikot at ayan, pakalat-kalat lang. At habang paahon ako mga ka-adventure ay dumating na si Native Channel kaya pinuntahan kagad namin yung ledge. At dito kami nag-ambush kasi last time nung namana dito si Joseph at si Sisid ay dito sila nakahuli ng malaking mamsa mga ka-adventure. Ang likurang bahagi pala ng Cambare Island mga ka-adventure is kantilado or cleft yung formation po ng corals, unlike dun sa harapan na pinuntahan namin kanina or pinunduhan. Dun lang po yung may mababaw na area pero the rest ay malalim na, so kailangan talaga ng matindi-tinding hangin ang kailangang ibaon. At yan si Uzi nag-dive down and nasa 25 to 30 meters po ang range nung ledge na yan bago pa marating yung bottom part. At syempre sa mas malalim mas marami ng isda pero hindi naman tayo nag-take ng risk para pumunta sa ganun kalalim para lang makahuli ng mga malalaki. Ito pala ang ating naging unang pagtira mga ka-adventure. Warm up tira at singsingan ang aking naging target pero hindi nga lang tinamaan. Another dive mga ka-adventure. This time
tinarget ko naman itong ledge na to kasi may natatanaw ako ditong ibang klase ng lapu-lapu at hindi pa ako nakakahuli. And I'm so curious and I'm so urged na talagang hulihin ang isang to. Sobrang napakailap nga lang, malikot, ang hirap hulihin ang kanya pong estilo ng pang-aakit sa lumalangoy. Hindi naman natin pwedeng diretsuhin kagad ng approach yan, lalo't may kalaliman nasa 20 meters din ang bottom part po nito. Another dive mga ka-adventure. Wala talaga akong planong tantanan siya hanggat hindi ko siya nahuli, kaya dahan-dahan akong dumikit dito sa wall at hanggang sa hindi niya ako tuluyang mapansin, and finally na-meet ko na rin yung gap hanggang sa natira at nakuha ko siya mga ka-adventure. Matalino at mailap man siya mga ka-adventure, ay naisahan ko pa rin siya. Eto, ang ganda ng kanyang itsura. Siyempre, masarap din to. Unlock! Use PC! Ang klase na pula po. Kanina ka ba to? Nagklase ba sa kanya pa ano? O sa kanya klase na solo ba? Ulpot? Ha? At nagreklamo si Native Channel mga ka-adventure na malalim talaga yung area doon sa pinupuntahan namin, kaya bumalik kami dito sa area kung saan ako nakakita ng maraming mga bukaw. At eto ang amin pong pinagtuunan ng pansin dahil nga tanghali na rin at kailangan na namin ng siguradong pang-ulam dahil magugutom kami. Kaya nga lang sablay, sobrang kampante ko. At nakahuli na nga si Native Channel mga ka-adventure. Hanggang tanghali ay nag-iisang piraso ang kanya pong huli at ako ay hindi talaga pinatawad. At dahil marami kami, kailangan ko rin mag-secure ng sasapat sa amin mga ka-adventure, kaya talagang tabla-tabla na to. At ayan mga ka-adventure, nakatama na tayo ng ating unang buko sa araw na ito. Pero sinabit niya mga ka-adventure, kaya dali-dali akong umahon at tumitingin pala si Native Channel sa akin. At again, eto nga yung kagandahan ng mayroong kang dive body na magsisignalan kayo kung kaya ba ng hangin mo na i-retrieve yung pinana mo or siya na lang. Kaya tinatanong niya ako mga ka-adventure, pero since na mababaw lang naman, tinali ko lang muna yung aking pana at binalikan ko na rin. At chinek yung ilalim po ng bato kasi kanina ay may nakitang sweet tip si Native Channel dito. Pagkaahon ko mga ka-adventure at na-secure ang isda ay nagpahinga, and nung ready na mga ka-adventure nagsagawa ulit ako ng panibagong pagsisid. Si Native Channel ay busy, hinahunting niya yung malaguno, pero ako ay iba ang gusto kong i-secure mga ka-adventure. Eto, dito ako sa ilalim ng bato kasi nakita ko nga yung sweet lips dito pati yung maraming bukaw. At nakita ko na yung sweet lips mga ka-adventure, napakailap lang at hindi ko kaagad ma-pull yung trigger na nandun siya sa ilalim, kaya nung nakita ko
na dumoble ang mga bukaw ay ito na lang ang pinagtuunan ko ng pansin mga ka-adventure. At naka-double kill nga tayo this time mga ka-adventure, at kung mapapansin po ninyo ay nakalaylay yung aking pong dalawang goma dahil nga po nagka-diferensya na naman ito. Eto talaga ang napakaawat, napakahirap ng sitwasyon kapag ganitong pana ang gamit mo kapag hindi kondisyon. At ayun nga mga ka-adventure, wala akong planong tumira ng mga pelagic at malalaking ibang isda dahil nga bawas yung load ng akin pong pana. Kailangan talagang sobrang lapit ng distance bago ko pa siya matira, kaya eto, pinagtsagaan ko na lang muna yung sweet lips at yung mga bukaw. And finally mga ka-adventure, natira ko rin po yung sweet lips. Medyo alanganin nga lang yung pag-recover kasi nga nasa ilalim siya ng bato, pero buti hindi sumabit. Double flapper pa naman yung gamit natin. Dali John. At dahil bastante na ang akin nahuling bukaw mga ka-adventure, tapos may sweet lips pa, may dumadaan pong malaguno, kaya eto muna ang ating pinagtuunan ng pansin. Testingan natin kung mamimit pa natin yung distance kapag nag-ambush tayo dito sa ilalim mga ka-adventure. Sayang mga ka-adventure, hindi sa nabawas yung goma natin or yung load ng pana, ay pwede nang tirahin itong isa sa mga malaguno na paaligid-aligid sa atin. Kaya lang sobrang nag-aalangan ako. Mas maganda kasi mga ka-adventure na hindi na lang natin tirahin kaysa magmintis tayo, kasi kapag nakita natin the next time around, ilalapit pa yan. Pero kapag na-threaten mo yan at tinira mong sumablay ka or nasugatan mo, sa susunod yung kita ay hindi nalalapit sa'yo yan. At hindi pa rin ako sumuko mga ka-adventure. Nagtesting pa rin ako na i-ambush ang malaguno na umaaligid-aligid sa atin. Pero sinabihan ko sa YouTube channel na one last attempt, kapag hindi pa natin ito natira ay kailangan na nating mag-head back sa bangka. Dahil nga tanghali na mga ka-adventure, kagutom na. Wala na talagang sign na lumapit ito mga ka-adventure dahil natira na pala ito ni Native Channel. At kailangan na naming lumangoy at hanapin yung bangka at tignan nyo naman yung rock formations along the way habang pinupuntahan namin ang bangka mga ka-adventure. At na-meet na rin namin sila Joseph. Nakahuli din si Joseph mga ka-adventure pero hindi ganoon karami. At ako lang ata may pinakamaraming huli mga ka-adventure, yung mga bukaw. Si Patrick ko ay 1 piraso lang, si Sisid ay 2 ata, and si Lucas ay wala pang nahuhuli. Napakalalaki ng mga Napoleon Ras, pero syempre nirespeto natin kung ano ang bawal.
posible talagang daanan itong area mga ka-adventure ng malaking pelagic, pero hindi nga lang napapanahon kasi nga may mga cycle din na binabantayan kung kailan akit ng mga malaking isda, mga pelagic, dahil nga napakalapit lang sa pangpang, pero in few meters away napaka stiff na po ng formation ng corals or napakalalim na, and kailangan talaga ng matibay-tibay na baga at maraming hangin na baon bago marating yung pinaka bottom part nito. Pero since nga na hindi naman tayo nag-risk ng mga malalalim na area para lang makahuli ng malaking isda, isa dito sa mababaw. The safer the better. At kagaya ng lagi po nating sinasabi, remember, no fish worth our life. Kaya din ako nagpunta sa malalim. Useless lang din. Nakakamaha agad ng mga rock formations mga ka-adventure. Madalas ko makita agad itong rock formations facing Pacific Ocean po, dun sa may area ng mga Samar or Leyte. Ginagawa mo, sir? Nag-imot-imot ka gan? Puros pula yan. Isang tira, dalawa-dalawa nga. Ay, nakarami din. Pero kay Joy Adventure to. Ibang klaseng At dahil kagutom ng mga ka-adventure, ayan, nag-ihaw kagad yan ng bukaw at kumain na rin kami ng native channel at sumabay na rin si Joseph dahil yung iba po mga kasama namin ay nauna na silang ginutom, kaya kailangan na rin nilang kumain at nakahuli si Patrick ng kanya pong malagono at yun yung kanila pong inulam at kami naman ay eto, sobrang late na rin yung aming kain mga ka-adventure dahil wala rin kaming agahan at mag-alauna na po ng hapon, kaya kailangan natin kumain, makabawi man lang ng lakas para mamaya baka na naman. Sa sound trip po si Patrick mga ka-adventure, kaya tinagalan ko po ng audio itong video natin na habang kumakain kami at dinig na dinig, mahirap na mawala yung pinagpagura natin mga ka-adventure. And after po namin kumain at magpahinga ay nag-share din ng mga ilang pictures ang lure spearfishing at eto ang mga nakuha na namin. And after po namin makapagpahinga, after mananghalian ay nagsagawa kami ng panibago na naman pagsisid, afternoon dive. Pagpalang gabi mga ka-adventure, bago tayo mag-post ay dumako po muna tayo sa ating pong shoutout at kagaling lang po namin ni mama doon sa lamay sa huling gabi after ng libing ni Tangay Kulot at Tangay Jack. At ang magkabilang pamilya ay gumagawa ng iba-ibang ritual base sa kanila pong ginagawa na kinagis ng gawain ng mga katutubo. So kila Tangay Kulot ay dumarakol po na mayroong kumakanta magdamag simula po kaninang alas 6 at pagbabasa naman po ng Biblia sa salitang Tinagbanwa doon naman po sa bahay ni Tangay Jack. At sige, shoutout po natin yung pinakauna nag-comment, si Nakarios for Fishing Adventure. Top 5 po natin sila Miss Ellen Tandog ng Hong Kong, ADR TV, Strike Nation, Amor Angguling, and si Joseph Agdon ng Dumaran. And happy birthday po pala kay Ma'am Grace ng Qatar from June Mark, sa kanyang asawa na nagdaraos po ng kanyang karawan sa araw na ito. At advance happy birthday din kay Ayan Ras Kiroda ng Mandaluyong ngayong April or March 29 I mean. At special mention po natin si Sir Benjamin Badersal ng Nangalaw. Ayan, Nangalaw po na nakasabay namin nung pag-uwi po nila, na numatin sila ng Memaropa doon sa bayan po or sa Puerto Princesa. And shoutout din natin sila Hans Arrivan, Ramil Adal ng Sambuanga, Moning Paras or Perez, Genevieve Lamilungan, Felix family ng Cainta Rizal, Fireera Arnel, Gemrox Adventure, Felipe Lozanta Jr., Ani An, MMC, Yamada ng Japan, Neure Ricala, Rafi Bantilan, Friends Lugpit, and Cecilio Rabanal na nag-aaral po ngayon sa Laguna, kapatid ko po. JM Geleto ng Boracay, Ali Alicious ng Kuwait, Randy Di Piedra,
Raimundo Balsacao ng Leyte, Jack TV ng UAE, Salili TV, Architect JH Abanilla, Joan Orgel, Jairus Bangay, Joe Dimos, Joe Ben Montiroyo ng Culion, Palawan, John Steve Liano, Brian Intig, Vincent and Ferrer family ng Marinduque, Neven Ryle Anua, Butch Uchel, and si Agustin Kasumpang ng Iloilo City po. Shoutout po sa inyo. Boy Palawan Fishing TV ng Sabang, Pain Expert One Life History, Erwin, Eren, and Maribik Evangelista ng Hermoso, Bataan po. Shoutout sa inyo. Engineer Sherlyn and Kuya Louie Avendaño, Idol Terzo Manat Laurio and Team Noranda ng Canada, Sir Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May ng Miss Takyo ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Manit Pras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manaloto, Miss Christine ng UAE, Miss Abi and Pres Gamboa ng US, Miss Venus and Joel Borilla ng Oceanside, California, Miss Teresa Lawigan, Matinik TV ng Zambales, Miss Elisa Gomez, Miss Jean Witherspoon, Miss Jean Agno, Miss Jean Amor, Miss Glenda Banstro ng Perth, Australia, Miss Oliva Mendoza by Alvic and the Chicago Friends, Master Rich ng California, USA, Jules Madrid ng Bulacan, Miss Emma Gokong, Miss Rosalino Campo, Vina Badbaran, Joseph Cantar, Michael Urong, Grace Acebes ng San Ricardo, Leyte, Amy Official, Miss Jessica Vista, Shiro Akira, LJ Baday, shoutout kay Pudol from Rhodes Bantolio, Leo Ignacio, Ceslo Elisan, Bisayang Laagan Vlog ng Spain, Arloni Pagal by Ruel Paras and Alipay Lifestyle, by Ramin and Farinas family, Raymark Tante ng Agosan del Norte, Efren Gonzalez, John Rodriguez, Alfie Nabalos, Sabina Shikmed, Kanotski TV, and si Juby Solayo. At sa mga hindi po natin na shoutout ay we'll see you po sa ating susunod na adventure.